maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado ay nakatanggap ng mga campaign donations mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Literal na ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Ngunit sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno, kasali na ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang imbestigahan. Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Ano yung kakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko, foreign. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are one! Sigurado ko, yung mga basher ko, sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinag-iyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! Sapul! Abogado! Abogado! Alam nyo, Assalamualaikum, sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong tapos ang warrant of arrest galing dayuhan? Pambihira. Akala ko ba malaya tayo? May warrant daw sa ICC.
Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant of arrest si Putin. Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente? Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pagbira naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! 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 Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang panggigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagre-reklamo. Nabigyan ba ng maleta? Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun! Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masamang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ngayon, gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang
Nandiyan kayo, INC. We are one! Isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman. Pero, nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare! Ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang bulihan. Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, eh hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansarili. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako. Pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one! We are one! We are one! At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala.
Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuli rin sa ang bawat Pilipino. Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang talungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Grabe. Napakatindi ng mga naging mensahe na yun itong si Senator Robin Padilla, mga kababayan. At sa bahagi naman ng video na to ay panoorin natin itong naging pahayag naman ni Congressman Libiste, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat ng mga Batanggenyo na narito po ngayon. Lahat ng mga kababayan natin mula sa Luzon. Hello po, Luzon! At syempre po, Visayas and Mindanao! Ang dami natin dito ngayon. Lahat nagrepresenta ng ating sarili-sariling mga probinsya. Kaya ang slogan natin ngayong araw ay We are one! Dahil ito po ay nagpapakita na tayo ay nagrepresenta ng isang bansang Pilipinas na nagkakaisa para sa panawagan, para sa transparency, accountability, justice, and democracy. These same principles are part of the job description that every member of Congress should be fighting for. Kaya ako po ay narito para sa iilang dahilan. Unang-una po, bilang representante ng aking distrito sa Batangas, ito ang mga prinsipyo that we should be fighting for our constituents. At marami din po ako ang mga constituents at mga kababayang Batanggenyo na narito ngayon. At mula noong isang araw pa ay nasa EDSA. At ako po ay nag-look out for their welfare, and I can see many of us are having a very good time dito po sa Liwasang Bonifacio. Kailangan natin patuloy na lumaban para sa transparency, accountability, justice, at democracy. Kasama na rin dyan ang freedom of speech, freedom of peaceful assembly, and freedom of the press. Kaya malaking bagay meron tayong mga freedom parks at malaking bagay din na malaman ng mga kababayan natin na nanonood at home na ito ang isa sa mga pinakamalaki ng mga pagtitipon ngayong taon ng anumang grupo ng mga Pilipino na nagpapakita na napakaraming mga Pilipino sa buong bansa ay nagkakaisa para sa transparency, accountability, justice, and democracy. Tayo po ay nakikiisa sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na dapat ang mga tunay na may kasalanan sa bayan ay managot at hindi dapat ipatupad ang selective justice sa ating bansa. Kaya
ng transparency, accountability, justice, and democracy. Dahil pinalalabas ng iba na meron na tayong justice sa ating bansa. Pero hindi po tunay ang hustisya sa ating bansa kapag selective lang ang hustisya. At bilang miyembro ng Kongreso, maaari kong ibahagi ang alam ng marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso. Ang karamihan sa amin ay may malaking kasalanan sa bayan at may kaugnayan sa mga maanomalyang flood control projects. Ngunit, so far, ongoing pa ang investigasyon ng ating gobyerno sa iilang mga opisyal ng DPWH, pati mga miyembro ng Senado. Sinasabi po, pinaiimbestigahan din ang ibang mga miyembro ng Kongreso. Tayo ay naghihintay pa sa resulta ng mga investigasyon na ito. Ngunit, last year, nagsagawa ang Kongreso ng mga pagdinig sa flood control projects at pinutol ito noong September 24 dahil binuo na ang Independent Commission for Infrastructure. Natapos na ang trabaho ng ICI noong March 31 at hindi man lang inilabas ang report ng findings ng ICI. Kaya ako po ay naghain ng resolusyon sa Kongreso na buksan muli ng Kongreso ang investigasyon sa flood control at ipakita ng Kongreso na tayo ay para sa tunay na transparency, accountability, justice, at democracy. Panahon na nila para kumprontahin yung mga tauhan ni dating Congressman Saldico. Total, sinasabi naman nilang hindi totoo yung mga sinasabi ng mga dating Marines. Mas maganda magkaharap-harap sila doon para malaman natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Habang hindi pa pinapaliwanag kung bakit hindi pa sinisimulan muli ang mga investigasyon sa flood control, hindi maaaring sabihin na tayo ay may tunay na hustisya at accountability sa mga may kasalanan sa mga flood control projects. Kaya si Senator Marcoleta ay kinakatakutan ng marami sa gobyerno. Maraming mga senador ay nagsakripisyo para iluklok si Senator Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at agad pinaputol ang mga pagdinig na ito dahil ayaw tila ng iba na lumabas ang katotohanan at dinedenay ang mga aligasyon ng mga tumetestigo ng mga delivery ng mga mali-maletang pera sa ibang mga miyembro ng gobyerno, pati na rin ang mismong mga dapat magpa-imbestiga sa flood control at sa iba pang mga anomalya sa gobyerno. Kaya lalong importante na simulan muli ang investigasyon sa flood control dahil kung hayaan lang natin sa mga iba na isagawa ang mga investigasyong ito, hindi natin maaasahan na iimbestigahan nila ang sarili nila. Kaya si Senator Marcoleta kinatakutan dahil wala siyang pinoprotektahan. At gusto niyang ilantad ang katotohanan
sa mga flood control projects. Ngunit sa halip na siya ay tulungan na ilantad ang katotohanan, siya pa ang sinasabing kakasuhan at nais ng iba na patahimikin. Ang sinasabing isasampang kaso sa kanya ay ang pagtanggap ng illegal na campaign donations. Ngunit, hindi nga sinasabi na nanggagaling sa pondo ng bayan ang mga donasyon na ito. Ito po ay mga pribadong donasyon po lamang at walang kaugnayan sa flood control. Meron akong isang nais na ibahagi sa inyo. Maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado ay nakatanggap ng mga campaign donations mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Literal na ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Ngunit sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno, kasali na ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang imbestigahan. Dagdag ko rito, ito ay alam ng marami ng aking mga kasamahan sa Kongreso. Nung ako ay bagong halal na congressman, ang daming mga kontraktor na lumapit sa akin para humingi ng kontrata sa DPWH. Pero akala ko ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Ang lumalabas pala, at least sa aking probinsya, sa Batangas, hindi nagkakaroon ng tunay na competitive biddings ang DPWH. Dahil ang sinasabi nila, ang mga bidding sa DPWH ng Batangas ay bidding-biddingan po lamang. At ang mga congressman ang pumipili ng mga nananalong mga bidders. At nagkakataon, ang mga nagbibigay ng mga malalaking campaign donations sa mga kongresista sa Batangas ay ang mga nananalo ng mga maraming mga kontrata sa DPWH. Meron ba tayong nakitang congressman na nakasuhan na para sa mga donasyon ng mga kontraktor ng DPWH? Kaya ako po ay may munting kahilingan. Hayaan ng Kongreso paimbestigahan ang mga campaign donations ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso na galing sa mga kontraktor ng DPWH. At tapusin natin ito bago tayo mag-judge o mag-allege ng anuman kay Senator Dante Marcoleta. Ganoon. Dagdag ko rin po ito. Maraming personal knowledge ang aking mga kasamahan sa Kongreso sa mga kalakaran na ang ibang mga kasamahan namin ay sabay congressman na nagpapasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH at sila din ang mga kontraktor ng mga naturang mga proyekto. In fairness po, sinabi naman na paiimbestigahan ang mga congressman na kontraktor.
Pero ang sinabi din ng iba, hindi lang naman 8 ang mga congressman na kontraktor. Sinabi ng iba, mahigit 20% ng Kongreso ay mga DPWH contractors. Naku po. Ilan yun? Sila ba ay makakasuhan kaya bago kakasuhan si Senator Marcoleta? At kung meron man iilan, sabihin na po natin iilan na makakasuhan, bakit may mga congressman na napakalinaw ang ebidensya na sila ay mga contractor ng DPWH na hindi man lang pinaiimbestigahan? Yun eh. Kadikit eh. Panghuli, dadagdagan ko po ito. Lumabas na rin sa balita noon na ako ay may mga nakalap na mga dokumento mula sa DPWH na naglalaman ng mga listahan ng mga nagpasok ng mga budgetary insertions ng mga congressman para sa mga proyekto ng DPWH. Marami sa mga nagpasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH ay may malinaw na kaugnayan sa mga contractors who were eventually awarded these projects. At may mga lumabas na mga testigo na nagpapatunay sa mga dokumentong ito. Dahil hindi po galing sa akin, nang galing sa mga testigo na kinikilala ng ating gobyerno ang mga pahayag na ito. In fact, ang iilan sa kanila ay ginawa na o inanunsyong gagawing state witness. Absuelto na sa kanilang mga kaso. Ngunit, sa aking personal na opinion, kung gagamitin natin ang testimonya ng iilan para idawit ang iilan at ang resulta nito ay iaabsuelto sila sa kanilang sariling mga kaso, hindi tama na selective ang justice at 2 o 3 lamang ang makakasuhan gamit ng kanilang testimonya. Kung may kaalaman sila na reflected sa mga dokumento ng DPWH na hindi 2 o 3, kung hindi 2 o 300 ang nagbigay ng mga insertions para sa mga proyekto sa DPWH sa kanila. Yan ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta na selective ang justice sa ating bansa. Bakit? May iilan na kinakasuhan o ikinulong na habang ang iba ay hindi man lang pinaimbestigahan gamit the same evidence and the same testimonies. Kaya, hayaan natin muna sila na maglabas ng kanilang mga reports dahil inanunsyo naman na lalabas sa mga darating na mga linggo ang mga reports na ito. Sana uunahin nila ito sa mga kaso sa mga iba na wala namang kinalaman sa flood control projects. At sana pag lumabas ito, hindi lang 2 o 3, kung hindi 2 o 300 ang paiimbestigahan. Yan ang kahalagaan ng ipinaglalaban ni Senator Marcoleta at lahat ng iba nating mga kasama dito ngayong araw. Dahil kung hindi equally applied ang batas, yan po ay in violation of the right to equal protection under the law. Yan po ay violation sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, justice, at democracy na dapat pinaglalaban ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya, pangwakas, meron na po akong
suggestion. Dahil naghain ako ng resolusyon na simulan muli ng Kongreso ang investigasyon sa mga flood control projects. At tayo dito ngayon ay nagmumula sa lahat ng mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Una, hikayatin natin ang ating mga congressman na makiisa sa mga panawagan ng ating pagtitipon ngayong araw. At kung hindi man lang sila dadalo dito sa Liwasang Bonifacio, sa Facebook, o pag-uwi natin sa ating mga probinsya, siguro naman marami nga sa atin ay sumuporta sa mga nakaraang mga eleksyon sa ating mga kongresista. Hikayatin natin sila na sumuporta sa pagbubukas muli ng investigasyon ng mga flood control projects ng mga miyembro ng Kongreso at magtulungan para ilantad ang katotohanan sino ang nakinabang sa mga flood control projects kahit ang ating mga kasamahan sa Kongreso ay madadawit dito. At kung sila ay may kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, sana sila mismo ay maglalantad nito. At para sa mga marami pang iba na mga kasalukuyan o dating miyembro, hindi lamang ng Kongreso at Senado, pati na rin ng ehekutibo at ng kabinete na may kaalaman tungkol sa mga anomalous flood control projects, sana makikita nila ang dami ng mga tao dito ngayon sa Liwasang Bonifacio at ang lakas ng suporta ng taong bayan para sa paglalantad ng katotohanan para ma-encourage din sila na ilantad ang katotohanan. Kaya bigyan natin sila ng konting panahon na mag-isip kung nais nila ilantad ang katotohanan themselves at kung nais nilang unahin ang mga flood control investigations kaysa sa mga investigations sa iba. Pero kung lumipas ang panahon at hindi nila tayo papakinggan, I cannot speak for everyone here, pero sa tingin ko, hindi papayag ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio na hindi managot ang mga may kasalanan sa mga flood control projects, and we will have to take other measures to demand accountability for the wrongdoing that has been done. Pero sa ngayon, hihintayin ko po kung may gagawin silang ibang action pa at sana pakinggan nila ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio bago sila magdedesisyon tungkol sa mga susunod pang mga hakbang sa iba nating mga kaibigan na ang nais lang ay lumabas ang katotohanan sa mga nangyari sa mga flood control projects katulad ni Senator Dante Marcoleta. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.